Mahal na kaluluwa, ano ang pinakadakilang sakit ng sangkatauhan? Hindi sakit, hindi kahirapan, hindi kabiguan. Ang pinakamalaking sakit ay ang pag-aalala. At ano ang pag-aalala nito? Tungkol doon sa bukas na hindi pa dumarating. Ngayon ay nakaupo ka rito, ngunit ang iyong isip ay tumatakbo patungo sa bukas. Ano ang mangyayari bukas? Mananatili ba ang trabaho o aalis? Lalago ba ang pananim o hindi? Magkasakit ka ba o mananatiling malusog? Isang tuloy-tuloy na invisible na pelikula ang naglalaro sa iyong isipan. Ngunit tanong ko sa iyo, natupad na ba ang pelikulang iyon? Ang script ng pag-aalala na isinusulat mo sa iyong isip araw-araw, nangyari na ba ito ng eksakto sa ganoong paraan? Hindi. Maaaring may ganap na kakaibang nangyari o walang nangyari. Ang pag-aalala ay isang panlilin lang. Ang pag-aalala ay isang ilusyon. Ito ay tulad ng isang taong sinusubukang hulihin ang kanilang sariling anino sa isang salamin. Tumatakbo araw at gabi, naghahabol, pawis na pawis, ngunit hindi mahuhuli ang anino. Iniisip mo na ang pag-aalala ay magdadala ng solusyon, ngunit ang katotohanan ay ang pag-aalala ay hindi kailanman nagbibigay ng mga solusyon. Pinapabigat lang nito ang mga problema. Minsan, obserbahan ng mabuti kapag nag-aalala ka. Ano ang mangyayari? Bumibilis ang tibok ng iyong puso. Ang iyong hininga ay nagiging mababaw. Nawawala ang tulog at isang kaguluhan ang lumaganap sa loob. Hindi ka lumilipat patungo sa mga solusyon. Sa halip, ginagawa mong mas siksik ang problema. Ang pag-aalala ay parang magsasaka na naghahanap ng lilim na hindi nagtatanim ng binhi sa kanyang bukid. Gusto niya ng puno. Gusto niya ng prutas. Gusto niya ng shade. Ngunit nakalimutan niyang itanim ang binhi. Ang binhi ngayon ay nasa iyong mga kamay. Pero imbes na itanim mo, nag-aalala ka sa bunga bukas. Isipin, anong kabaliwan ito? Nag-aalala tungkol sa prutas nang hindi naghahasik. Iniisip ang lilim nang hindi nagtatanim ng mga buto. Ito ang kalagayan ng sangkatauhan. Sa halip na mabuhay ngayon, siya ay durog sa ilalim ng pasanin bukas. Nakalimutan na niyang ngumiti ngayon dahil bakas sa mga mata niya ang takot sa bukas. Tumigil siya sa pagmumuni-muni ngayon dahil abala siya sa paghahanda ng mga listahan ng mga gawain bukas. Nakalimutan niyang mamuhay ng masaya ngayon dahil nangingibabaw ang mga alalahanin bukas. Ang bagay na dapat maunawaan ay ang pag-aalala ay hindi nagmumula sa labas. Ang pag-aalala ay hindi isang virus. Ito ay hindi isang panlabas na pag-atake. Ang pag-aalala ay isang ugali ng iyong isip. Ang isip ay palaging tumatakbo sa dalawang lugar. Alinman sa nakaraan na nawala o sa hinaharap na darating. Hindi ito nananatili sa ngayon. Sa nakaraan nagsisisi, bakit ko ginawa ito? Bakit hindi ko ginawa yon? At sa hinaharap natatakot ito. Ano ang mangyayari bukas? Paano kung mangyari ito? Paano kung mangyari iyon? Ang mismong tumatakbong ito ay tinatawag na pag-aalala at ito ang pinakamalaking sakit. Ang pag-aalala ay nangangahulugan ng pagkahiwalay sa kasalukuyan. Ang pag-iwan sa kung ano ang ngayon, ikaw ay nasasangkot sa kung ano ang wala pa dito. Mayroon ka lamang isang sandali sa sandaling ito. Ngunit ang pag-aalala ay pinagkakaitan ka ng kahit na iyon. Patuloy kang nag-aalab sa haka-haka na apoy ng hinaharap. Ito ang dahilan kung bakit hindi masaya ang sangkatauhan sa kabila ng pagiging masaya. Lahat ng paraan ay naroon. Nandoon ang lahat ng kaginhawaan. Ngunit ang isip ay hindi mapakali dahil ang isip ay laging nasa lugar kung saan ang buhay ay wala. Tanong ko sa iyo, mayroon bang anumang problema na nalutas sa pamamagitan lamang ng pag-aalala? May nakatanggap na ba ng pagkain sa pamamagitan lamang ng pag-aalala? May nakapagpagaling ba ng karamdaman sa pamamagitan lamang ng pag-aalala? May nakapasa ba sa pagsusulit sa pamamagitan lamang ng pag-aalala? Ang sagot ay hindi kailanman. Ang solusyon sa isang problema ay nagmumula sa aksyon.
mula sa kamalayan, ngunit hindi kailanman mula sa pag-aalala. Kinain lamang ng pag-aalala ang iyong enerhiya. Ang katotohanan ng buhay ay ito. Bukas ay walang sinuman sa mga kamay. Hindi sa iyo, hindi sa akin. Ang bukas ay laging walang katiyakan at ito ang kagandahan nito. Isipin, kung ang bukas ay napagpasyahan na, ano ang magiging buhay? Walang thrill, walang exploration, walang bagong experience. Ang buhay ay magiging parang walang buhay na libro na nabasa na. Kaya bukas ang pagiging walang kasiguraduhan ay kagandahan ng buhay. Ngunit ang sangkatauhan ay natatakot sa kawalan ng katiyakan na ito at binibigyan ng pangalan ang takot na iyon, pag-aalala. Ano ang tunay na solusyon sa pag-aalala? Isa lamang, nabubuhay sa kasalukuyan. Tumutok sa kung ano ang nasa iyong mga kamay ngayon. Ang bukas ay darating sa sarili nitong tulad ng dati. Ikaw lang ang may ganitong hininga. Isabuhay ito ng may ganap na kamalayan. Ito ang landas ng pagninilay-nilay. Unawain, ang pag-aalala ay ang pinakamalaking sakit sa buhay. At ang lunas nito ay, huwag kang mag-alala. Mabuhay ngayon ng buo. Ito lamang ang nasa iyong mga kamay. Darating ang bukas, ngunit darating din iyon. Ngayon bloom. Ngayon sayaw. Ngayon, isawsaw ang iyong sarili sa pagmumuni-muni. Ito ang tunay na dharma. Ito ang tunay na panalangin. Ang pinakamalaking dahilan ng pag-aalala ng sangkatauhan ay dahil palagi siyang nababalot sa mga bagay na wala sa kanyang mga kamay. At hindi niya pinapansin ang mga bagay na kung saan siya ay may kontrol na maaari niyang baguhin. Noong unang panahon, may isang pantas na dumaraan sa isang nayon. Napakapayapa ng pantas na yon. Napakakontento. May malalim na habag sa kanyang mga mata at natural na ngiti sa kanyang muka. Sa daan, nakita niya ang isang magsasaka na nakaupo sa kanyang bukid. Handa na ang field. Ang hangganan ay ginawa. Inararo ang lupa. Ngunit ang magsasaka ay walang ginagawa. Nakatingala siya sa langit. Lumapit ang pantas at nagtanong, "Bakit kapatid? Bakit ka tumitingin? Handa na ang iyong bukid. Nasaan ang mga buto?" Huminga ng malalim ang magsasaka at sinabing, "Sir, iniisip ko kung uulan ba bukas o hindi. Kung hindi uulan, masisira ang lahat. Wala na akong ibang suporta." Nang marinig ito, tumawa ng malakas ang pantas. Ang kanyang pagtawa ay walang laman na pangungutya kundi malalim na pangunawa. Sinabi ng pantas, "Wala sa iyong mga kamay ang ulan. Nag-aalala ka tungkol sa langit at nakalimutan mo na ang lupa. Nasa iyong mga kamay ang paghahasik ng mga binhi. Nasa iyong mga kamay ang paghahanda ng bukid. Ngunit nababahala ka tungkol sa isang bagay na wala kang kontrol sa lahat. At kung ano ang ganap na nasa iyong kontrol, iyong tinalikuran. Ito ang ugat ng iyong pag-aalala. Palagi kang nababagabag sa kung ano ang wala sa iyong kapangyarihan. Nakatago sa simpleng pag-uusap na ito ay isang napakalalim na katotohanan. Laging iniisip ng sangkatauhan, ano ang mangyayari bukas? Ngunit nakalimutan niya. Ano ang dapat gawin ngayon? Isipin, ang ulan ay wala sa iyong mga kamay. Ngunit kung ihahanda mo ang bukid, maghasik ng mga buto at iwanan ang natitira sa buhay, kung gayon ang iyong tungkulin ay ganap na. Umuulan man bukas o hindi, hindi ito magpapasya sa pamamagitan ng pag-aalala. Ang pag-aalala ay mawawala lamang sa iyo ang iyong regalo. Hindi mo magagawang ihanda ang bukid o maihasik ang mga buto. At kapag dumating ang ulan, wala kang maihahasik na binhi. Ang magsasaka na ito ay walang iba kundi kayong lahat. Nakaupo kayong lahat sa sarili ninyong mga bukid. Ang larangan ng isang tao ay pamilya. Ang larangan ng isang tao ay trabaho. Ang larangan ng isang tao ay pag-aaral. Ang larangan ng isang tao ay negosyo. Pero lahat kayo nakatingin sa langit. Sa tingin mo, ano ang mangyayari bukas? Mananatili ba ang trabaho o aalis?
Papasa ba ako sa pagsusulit o hindi? Itatayo ba ang bahay o hindi? Mapapagaling ba ang sakit o hindi? At sa mismong pag-aalala na ito, nakakalimutan nating magasik ng mga binhi ngayon. Ang mensahe ng pantas ay ganap na malinaw. Gawin kung ano ang nasa iyong kontrol. Iwanan ang pag-aalala tungkol sa kung ano ang hindi. Palaging umuusbong ang pag-aalala tungkol sa mga bagay na wala sa iyong mga kamay. At ito ay kahangalan. Nag-aalala ka kung sisikat ang araw bukas o hindi. Ngunit isipin, hindi pa ba sumisikat ang araw? Nakatulong ba ang iyong pag-aalala sa pagsikat ng araw? Hindi. Ito ay tumataas sa oras nito. Nagtatakda ito sa oras nito. Katulad nito, maraming bagay sa buhay ang wala sa ating mga kamay. Ang paggastos ng enerhiya sa kanila ay walang saysay. Kunwari may estudyante. Malapit na ang exam niya. Iniisip niya araw at gabi. Paano kung mabigo ako? Paano kung mahirap ang papel? Paano kung hindi ko maalala? Ngayon isipin, ano ang mangyayari sa pag-aalala na ito? Hindi rin mananatili ang kanyang pagtitiwala at hindi rin magiging maayos ang kanyang pag-aaral. Kapag siya ay umupo upang mag-aral, ang kanyang isip ay mapupuno ng takot at ang resulta ay talagang siya ay mabibigo. Kung ang mag-aaral ding iyon ay nag-iisip ayon sa mga salita ng pantas, ang papel bukas ay wala sa aking mga kamay, ngunit ang pag-aaral ngayon ay nasa aking mga kamay. Kung gayon ang kanyang isip ay magiging magaan. Mag-aaral siyang mabuti at darating din ang tagumpay sa pagsusulit. Anumang gawain ang dapat gawin ngayon, iyon ang iyong dharma. Anuman ang tungkulin na dapat gampanan ngayon, iyon ang iyong landas. Huwag sayangin ang araw na ito sa pag-aalala tungkol sa bukas. Ang buhay ay nagbabago sa bawat sandali. Ngunit sa sandaling ito, ang sandaling ito ay nasa iyong mga kamay. Kung darating ang bukas o hindi, walang nakakaalam. Ngunit ngayon ay narito. Ngayon ay narito. Sinabi ng pantas sa magsasaka, huwag tumingin sa langit, tumingin sa lupa. Ang iyong gawain ay sa lupa, hindi sa langit. Ang binhi ay nasa iyong mga kamay. Ang ulan ay nasa kamay ng Diyos. Gawin ang iyong bahagi ng trabaho. Iwanan ang natitira sa buhay. Magiging madali ang buhay kung mauunawaan natin ang maliit na pangungusap na ito. Gawin ang nasa iyong mga kamay. Huwag mag-alala tungkol sa kung ano ang hindi. Kung naiintindihan mo ang turo ng pantas na ito, kalahati ng iyong mga problema ay mawawala sa mismong sandaling iyon. Dahil tatalikuran mo ang pag-aalala at gagawa ka ng aksyon. At ito ang sikreto ng buhay. Mabuhay ngayon, ang bukas ay bahala sa sarili. Ito ang pinakamalaking kahangalan sa buhay. Patuloy tayong nag-aalala tungkol sa kung ano ang wala sa ating mga kamay. Sa sandaling marinig mo ang salitang hinaharap, kung gaano karaming mga larawan ang nagsisimulang mabuo sa isip. May nakakaramdam ng takot. Ano ang mangyayari bukas? May pag-asa. May magandang mangyayari. May nag-aalala. Paano kung hindi ito mangyari? Ngunit tumingin ng malalim. Dumating na ba ang hinaharap? Sa tuwing darating ito, nagbabago ang pangalan nito. Ito ay nagiging ngayon. Ibig sabihin, pangarap ang kinabukasan. Isang ilusyon. Ang pag-aalala tungkol dito ay parang isang taong kinukuha ang sarili nilang panaginip bilang totoo at nagsisimulang matakot dito. Ganito talaga ang ginagawa ng taong hangal. Siya ay nabubuhay sa anino ng hinaharap at nawawala ang kasalukuyan. Sa halip na mabuhay ngayon, iniisip pa rin niya ang bukas na iyon na hindi pa nagkakaroon. At pagdating ng bukas, kahit na ngayon. Ngunit hindi rin iyon nabubuhay ng sangkatauhan. Nagsisimula na naman siyang mag-isip ng panibagong bukas. Ibig sabihin, ang kanyang buong buhay ay lumilipas sa pag-aalala at ang buhay ay naiwan. Nakita mo na ba ang pagsikat ng araw para bukas? Umaagos ba ang ilog sa susunod na araw?
Namumulaklak ba ang bulaklak para sa susunod na taon? Hindi. Ang kalikasan ay laging nabubuhay sa ngayon at dito. Ang ilog ay umaagos sa mismong sandaling ito. Ang bulaklak ay nagkakalat ng halimuyak sa mismong sandaling ito. Ang araw ay namamahagi ng liwanag sa mismong sandaling ito. Ang sangkatauhan lamang ang galit na nawala ang kasalukuyan sa pag-aalala ng bukas. Ano ang resulta ng pag-aalalang ito? Nawasak ang kapangyarihan ng kasalukuyan. Ipagpalagay na mayroon kang isang oras ngayon. Ngunit sa halip na gamitin ito, iniisip mong makuha ang oras na iyon na hindi pa umiiral. Kung gayon ang iyong atensyon ay magwawala, hindi mo makukuha ang oras na iyon at mawawala rin ang oras na nasa iyong mga kamay. Ganito talaga ang nangyayari kapag nag-aalala tayo tungkol sa hinaharap. Hindi natin mabubuhay ang kasalukuyan at ito ang pinakamalaking kawalan. Napakatalino ng isip. Palagi kang itinutulak sa hinaharap dahil ang hinaharap ay hindi tiyak, hindi alam at ang isip ay gustong makipaglaro sa hindi alam. Sinasabi ng isip, paano kung mangyari ito? Paano kung hindi iyon mangyari? At pagsali ka sa mga tanong na ito, inuubos ng isip ang iyong enerhiya. Ang hinaharap ay isang ilusyon at ang sangkatauhan ay namamatay habang nabubuhay sa mismong ilusyon na iyon. Isipin ang isang tao. Nakahiga siya sa kama, sinusubukang matulog. Pero tumatakbo ang isip niya. Bukas ang interview. Hindi ko alam kung magtatagumpay ako o hindi. Paano kung bumagsak ako? Ano ang sasabihin ng mga tao? Ngayon isipin, nanatili siyang gising buong gabi. Gumising ng pagod sa umaga. Nagpunta upang magbigay ng panayam na may bigat na isip at dahil sa sobrang pagod, siya ay nabigo. Ibig sabihin, ang pag-aalala sa kinabukasan ang nagselyo sa kanyang pagkatalo. Kung ang taong iyon ay nag-iisip, ang panayam ng bukas ay mangyayari bukas. Sa ngayon, kailangan kong matulog para sariwa ako sa umaga. Marahil ay iba ang resulta. Ang sikreto ng buhay ay napakasimple. Ang kasalukuyan ay buhay. Ang hinaharap ay ilusyon. Pagdating magbabago ang pangalan nito. Kahit na pagkatapos, ito ay kailangang tawagan ngayon. Ngunit hindi ito naiintindihan ng taong hangal. Nawawala ang kanyang ngayon sa anino ng darating na bukas. Ito ang dahilan kung bakit laging nananatiling hindi kumpleto ang kanyang buhay. Kung talagang gusto mong mabuhay, may isang paraan lamang. Iwanan ang pag-aalala tungkol sa hinaharap at mabuhay sa kasalukuyan. Ang hiningang ito, ang sandaling ito lamang ang sayo. Kahit ang susunod na hininga ay hindi tiyak. Kaya bakit hindi ganap na buhayin ang sandaling ito? Ito ang simula ng pagmumuni-muni. Ito ang pintuan ng kamalayan. Itinuro sa iyo ng kalikasan ang mismong bagay na ito. Ang buhay ay ngayon, narito. Ang hinaharap ay imahinasyon lamang. Kaya iwanan ang pag-aalala at gawin ang sandaling ito na isang pagdiriwang. Ito ang tunay na karunungan. Kaya't lumitaw ang tanong, ano ang lunas? Kung ang pag-aalala ay nag-ugat ng napakalalim, kung ang isip ay paulit-ulit na gumagala sa ilusyon ng hinaharap, kung gayon paano darating ang paglaya? Ang lunas ay napakasimple. Ang lunas ay hindi napakahirap. Hindi masyadong komplikado. Ang lunas ay magkaroon ng kamalayan. Sa tuwing bumangon ang pag-aalala, huminto lamang sandali at tanungin ang iyong sarili. Ito ba ay bukas ngayon? At ang sagot ay darating kaagad. Hindi. Ang bukas ay hindi umiiral sa ngayon. Ito ay isang pag-iisip lamang. Isang laro ng iyong isip. Ito ang katotohanan ng pag-aalala. Ito ay isang pag-iisip, hindi katotohanan. Kung nakikita mo ito, kung nauunawaan mo na ang pag-aalala ay ilusyon lamang ng isip, kung gayon sa mismong sandaling iyon ay masisira ang mahika ng pag-aalala. Sa sandaling dumating ang kamalayan, nawawala ang ilusyon. Tulad ng sa dilim, ang lubid ay napagkakamalang ahas at ang takot ay bumangon.
Ngunit sa sandaling magsindi ka ng lampara at tumingin, napagtanto mong isa lamang itong ordinaryong lubid. Nawala ang takot sa mismong sandaling iyon. Ganyan talaga ang pag-aalala. Sa sandaling dumating ang kamalayan, magsisimula kang makita na ito ay isang pag-iisip lamang. At ang pag-iisip na iyon ay masira sa sandaling iyon. Ito ang tunay na gawain ng pagninilay upang ibalik ka sa kasalukuyan. Ang pagmumuni-muni ay nagtuturo sa iyo na ngayon at dito lamang ang buhay. Kapag binantayan mo ang iyong hininga, makikita mo na ang hininga na ito ay wala sa hinaharap. Ang hininga na ito ay ngayon at hinihila ka nito sa kasalukuyan. Kapag nakikinig ka sa mga huni ng mga ibon, ang mga tunog na iyon ay wala sa hinaharap. Sila na ngayon at bumabalik ang iyong isip sa mismong sandaling iyon. Isang simpleng pagsasanay. Bantayan lamang ang iyong hininga. Pakiramdam ang pagpasok ng hininga. Pakiramdam ang paglabas ng hininga. Ang pag-aalala ay babangon. Ngunit kapag bumalik ka sa paghinga, makikita mo na ang pag-aalala ay isang pag-iisip. Ang hininga ay totoo. Hinihila ka ng pag-aalala sa hinaharap, ngunit ang hininga ang nag-angkla sa iyo sa kasalukuyan. Ito ang unang hakbang ng pagmumuni-muni. Kung talagang bumalik ka sa kasalukuyan, makikita mong wala ng bukas dito. Mayroon lamang sandaling ito, at sa sandaling ito, walang pag-aalala ang posible. Ang pag-aalala ay palaging nagmumula sa mga alaala ng nakaraan o mula sa mga imahinasyon ng hinaharap. Ngunit sa kasalukuyan, walang pag-aalala. Sa sandaling namulat ka, nagiging magaan ang iyong pasanin. Ang daming tao ng isip ay humihina. At nalaman mong ang buhay ay palaging magaan. Ginawa mo itong mabigat sa bigat ng pag-aalala. Ang pagmumuni-muni ay ang sining ng kamalayan. Bumabalik sa bawat sandali. Nakikita ko ang bawat sandali na nandito ako. Ako ngayon. Kung gagamitin mo ang lunas na ito, unti-unting magsisimulang magbago ang iyong buhay. Kung saan nagkaroon ng pag-aalala noon, dumating na ang kapayapaan. Kung saan may takot noon, isinilang ang tiwala ngayon. Kung saan nagkaroon ng pasanin ng bukas noon, ang pagdiriwang ngayon ay nagsisimulang mamulaklak ngayon. Tandaan, hindi totoo ang pag-aalala. Ito ay isang pag-iisip lamang. Eksaktong ito ang itinuturo ng pagmumuni-muni. Panoorin ang mga iniisip, ngunit huwag mahuli sa mga ito. Bumalik sa kasalukuyan. Panoorin ang paghinga. Panoorin ang sandaling ito. At pagkatapos ay makikita mo, walang bukas dito. Tanging kapayapaan ang naririto. Tanging kaligayahan ang narito. Napanood mo na bang mabuti ang mga bata? Walang aklat ng pagtuturo na hihigit sa isang bata. Ang isang bata ay naglalaro. Putik sa kanyang mga kamay. Pagtawa sa kanyang mukha. Kislap sa kanyang mga mata. Hindi niya alam na bukas na pala ang exam niya o kung ano ang magiging future niya. Siya ay nabubuhay sa sandaling ito nang may ganap na pag-iral. EF. Ang isang bata ay hindi nag-aalala tungkol sa bukas at ito ang dahilan kung bakit ang kanyang pagtawa ay ang pinakatotoo. Hindi peke ang ngiti niya. Hindi ito nangyayari sa anumang dahilan. Nangyayari lang ito. Sa pagtawa ng bata, walang kondisyon, walang pabigat. Siya ay tumatawa dahil buhay ay sumasayaw sa loob niya. Ngayon tumingin sa isang bulaklak. Isang bulaklak na namumukadkad sa hardin. Alam nito na baka bukas ito ay malalanta. Ngunit naisip na ba nito ito? Nag-alala na ba itong malaglag ang mga talulot ko? Hindi. Kapag ang isang bulaklak ay namumulaklak, ito ay ganap na namumulaklak. Sa kumpletong bango nito, sa kumpletong kagandahan. At ito ang dahilan kung bakit kapag tumingin ka sa isang bulaklak, huminto ka. Nakakaantig ang kagandahan ng bulaklak dahil ito ay nabubuhay sa kasalukuyan. Ang dalawang halimbawang ito, bata at bulaklak, ay nagpapakita ng malalim na katotohanan ng buhay. Ang sinumang nabubuhay sa kasalukuyan ay maligaya. Ang bata at ang bulaklak ay nagtuturo sa atin na ang buhay ay hindi mangyayari sa bukas.
Ang buhay ay nasa ngayon lamang. Ngunit ang sangkatauhan ay nawalan ng kawalang kasalanan. Ang bata na lumalaki ay nagdadala ng pasanin ng pag-aalala. Sa halip na matuto mula sa bulaklak, nananatili siyang nalulunod sa mga kulubot. Nakakalimutan nating tumawa. Nakalimutan namin maglaro. Nakakalimutan nating mabuhay. Sabi ko, kung gusto mong tamasahin ang totoong buhay, maging parang bata. Maging parang bulaklak. Ang tawa ng bata at ang halimuyak ng bulaklak ay parehong nagpapahayag. Ang buhay ay ngayon. Narito. Kapag isinubsob mo ang iyong sarili sa pagmumuni-muni, nagiging inosente ka rin na parang bata. Nagiging natural ka rin at maganda tulad ng isang bulaklak. Kung gayon ang pag-aalala ay wala nang natitira. Ang bata at ang bulaklak ay parehong mensahero ng banal. Ipinapaalala nila sa atin na ang pag-aalala tungkol sa bukas ay walang saysay. At ang pamumuhay sa sandaling ito ay ang katotohanan. Ngayon tinatanong kita, kaya mo bang tumawa na parang bata? Maaari kang mamukadkad tulad ng isang bulaklak? Kung oo, nahanap mo na ang sikreto ng buhay. Ang buong buhay ng sangkatauhan ay nawala sa pag-aalalang ito. Ano ang mangyayari bukas? Ang pag-aalala tungkol sa bukas. Ngayon ay dumulas sa mga kamay. At ang nakakapagtaka ay kapag dumating ang bukas, ito ay nagiging ngayon. Ngunit kahit na sa oras na iyon, ang sangkatauhan ay muling nagsisimulang mag-alala tungkol sa susunod na bukas. Kaya ang buhay ay hindi kailanman nabubuhay. Postponed lang. Kung aalisan mo ang pag-aalala tungkol sa bukas, ang napakalaking enerhiya ay mananatili sa loob mo na ang buhay mismo ay magiging isang pagdiriwang. Isipin, kapag ang isip ay nalunod sa pag-aalala, lahat ng enerhiya ay napupunta sa basura. Tulad ng pagbuhos ng tubig sa isang sisidlan na may mga butas, sa sandaling mapuno mo ito ay tumutulo. Hinding-hindi ito mapupuno. Ang pag-aalala ay ang mismong butas na iyon. Ngunit kapag ibinaba mo ang pasanin bukas, ang iyong sisidlan ay ganap na mapupuno. Pagkatapos ay magsisimula ang daloy ng enerhiya sa loob mo. Ang enerhiya na iyon ay dadaloy sa pag-ibig, sa iyong mga relasyon, sa iyong mga salita, sa lalim ng iyong mga mata. Ang pag-ibig ay kumikinang. Kapag hinawakan mo ang isang tao, magkakaroon ng init sa hawakan dahil ang isang walang pag-aalala na isip ay nagiging mapagkukunan ng pag-ibig. Ang enerhiyang iyon ay dadaloy sa pagtawa. Ang iyong ngiti ay magiging tunay. Ang tawa ay sasabog ng walang dahilan dahil ang buhay mismo ay napakaganda na nagiging natural ang pagtawa. Ang enerhiya na iyon ay dadaloy sa pagmumuni-muni. Kapag naalis ang pag-aalala, nagiging magaan ang isip. Sa gaan na iyon, maaari kang bumaba sa loob. Ang pagmumuni-muni ay hindi isang pamamaraan. Ang pagmumuni-muni ay isang natural na estado. At ito ay nangyayari lamang kapag ibinagsak mo ang pasanin ng hinaharap. Sa makatuwid, sinasabi ko sa iyo, ibigay ang bukas sa Diyos. Ang bukas ay hindi kailanman nasa iyong mga kamay at hindi kailanman magiging. Ang umiiral ay ngayon lamang. Ngayon lamang. Kung mayroon kang lakas ng loob na mabuhay sa sandaling ito, ang sandaling ito ay maaaring magdadala sa iyo sa banal. Ang mismong sandaling ito ay ang pintuan sa pagpapalaya, sa pag-ibig, sa kaligayahan. Kaya tandaan ang aking mga salita. Iwanan ang pag-aalala tungkol sa bukas. Hawakan ngayon. Mabuhay ngayon. Ito ang kakanyahan ng buhay. Ngayon ang pagpipilian ay sa iyo. Gusto mo bang patuloy na mabuhay sa anino ng bukas o gusto mong sumayaw sa liwanag ngayon? Hindi ko nais na ito ay manatili lamang sa mga salita. Narinig ang mga salita, pinag-isipan, ngunit hindi nagbago ang buhay. Hanggang sa may karanasan, ang lahat ay nananatiling hindi kumpleto. Kaya't halika, ngayon din, sa mismong sandaling ito, gawin natin ang isang maliit na pagmumuni-muni. Ipikit mo lang ang iyong mga mata. Umupo ng komportable.
Hayaang makapagpahinga ang iyong mga balikat. Huwag piliting baguhin ang iyong hininga. Hayaan itong manatili habang ito ay dumadaloy. Ngayon ay panoorin lamang ang paghinga. Pumapasok ang hininga. Manood. Lumalabas ang hininga. Manood. Maging saksi ka lang. Tandaan, walang bukas ngayon. Sa hiningang ito, walang kapirasong bukas, ni ang kaligayahan bukas o ang takot sa bukas. Wala. Tanging ang hiningang ito. Ito ang buhay. Napansin mo ba? Sa sandaling bumaba ang pagmumuni-muni, ang isip ay nagiging mapayapa. Ang pag-aalala ay nawawala dahil ang pag-aalala ay isang pag-iisip. At kapag lumampas ka sa mga iniisip, saan mananatili ang pag-aalala? Ito ang kaluwalhatian ng pagmumuni-muni. Ang pagmumuni-muni ay hindi isang aksyon. Ang pagmumuni-muni ay ang estado ng saksi. Nanonood kung ano ang nangyayari. Hindi humahawak o huminto o nagbabago. At nakatago sa panunood na ito ay isang malalim na lihim. Mararamdaman mo na parang huminto ang oras. Ni nakaraan o hinaharap. Tanging isang walang hanggang kasalukuyan. At ang mismong kasalukuyan ay ang pintuan ng Diyos. Ngayon dahan-dahang imulat ang iyong mga mata. Ngunit panatilihin ang katahimikang ito sa loob. Tulad ng isang lampara na sinindihan, dalhin ang liwanag nito sa iyo. Tandaan, sa tuwing may pag-aalala, huminto. Panoorin ang isang hininga at babalik ka kaagad sa kasalukuyan. Madarama mo ang pag-aalala ay isang anino lamang, isang panaginip. Ito ang aking huling mensahe. Ibagsak ang pasanin bukas. Mabuhay sa ngayon. Narito lamang ang katotohanan. Narito lamang ang banal